They framed up my father at napagbintangan lamang siya, paliwanag niya. Is that so? Parang dito naniniwala sa kanyang paliwanag. Ang kambal. Sabay tingin ito sa kanyang mga anak na tahimik kumakain at naudlot na babanggit sila. Anak mo ba sila sa ex-boyfriend mo? Dad! Sigaw ni Apollo. What? Nagtatanong ako, Apollo. I want to know the truth. I am the great Luxerio. Hahayaan ko bang madungi sa nalang basta ang apelidong iniingatan namin ng mga ninuno ko? Hindi ko hahayaang sila ang sisira sa pamilyang Luxerio. Napahawak si Melody sa kanyang dress at napakapit doon na mahigpit. Pakiramdam niya tutulo na ang kanyang luha anumang oras. Siya na lang sanang kausapin at wag nang idamay pa ang mga anak niya. Hindi siya makagalaw kahit gusto ng kanyang isipan. Di siya makapagsalita na parabang napipis siya dahil sa takot. Ang luhang kanina'y nagbabadya tuluyan ng bumagsak. Hope, Grace, pakidala ng mga bata sa kanilang kwarto. Sigaw ni Apollo. Mabilis lumapit si Hope at Grace at inalalayan ng mga bata patungo sa kanilang kwarto. Ang batang si Lexus hindi mapigilan na hindi magalit sa lolo niya. Hindi nito alam ang kanyang sinasabi. Tunay siyang Luxerio, hindi sila basta anak lamang ng kusino. Hanggat maaari ayaw niyang sumali sa usapan ng matatanda. Pero kung ganito kakitid mag-isip ang lolo niya, hindi siya magdadalawang isip na makisali at sagutin ito. Lalo na't nakikita niyang hindi makapagsalita ang mommy nila. Habang si Livin naman, kasalukuyan naman na umiiyak dahil sa sigawang naririnig. Hindi to sanay na merong nag-aaway. Mahinang emosyon ito pagdating sa mga sigawan at away, lalo na kung sila ang pag-aawayan. Livin, tahan na. Magiging okay din ang lahat? Sambit ni Lexus sa kaniyakap ang kapatid. I will never let them hurt us. Shh! Mommy is okay. Walang mangyayaring masama. Pag-aalo nito sa kapatid na siyang kinamangha ni Grace at Hope. Tama si Kuya Lexus mo, Livin. Magiging okay din ang lahat. Dagdag ni Hope at saka nakiyakap na rin sa dalawang magkapatid. Mula naman sa pagkainan, tumayo si Apollo upang susugurin ng daddy niya nang mabilis tumayo si Epifanio at Luhan upang pigilan to. Nagawa niyang ipahiya ng gano'n na lang basta ang kanyang asawa at mga anak. Hindi pa ba sapat dito ang ginawa at ipiniliwanag niyang anak niya ang kambal? Stop it, bro, sambit ni Epifanio. Kumalma ka, Apollo, sambit naman ni Luhan. Anong kinagagalit mo, Apollo? Kalmadong tanong ng daddy niya. Napangisi si Apollo. Tinatanong mo pa talaga, Daddy? Are you fucking real? I said they are my sons. Anak ko sila. Galit niyang sigaw dito. Oh, stop pretending that you are the father. People here knows that you are not the father. Tila nang aasar pa nitong tugon. Ganti niya to sa ginawa kanina sa puntod ng mommy nito. Tingnan lang niya kung kaya pa ng kanyang anak na makapagsinungaling. I am their father. Oh no! Ilang beses ko bang ipatatatak sa isip mo na hindi ikaw ang ama, kaya wala kang karapatang ipagamit sa kanilang apelido natin, ang apelidong Luxerio? Pilit kumakawala si Apollo sa kanyang dalawang kaibigan, pero hindi siya nito hinahayaang bitawan kahit isang braso hindi ginagawa. Habang si Atlas kalmadong nanonood lamang at si Athena naman nagbubunyi sa kanyang isipan dahil sa nangyayari. Ganyan nga, Daddy. Ipamukha mo sa babae niya na hindi siya tanggap sa ating pamilya. Bulong ni Athena sa kanyang isip. Kanino mo silang anak, Melody? Bigla ay tanong ng daddy niya kay Melody at dito na nakatingin. Anak mo ba sila sa ex-boyfriend mo? O baka naman kapalit ng milyong halaga? Stop what you're saying. Galit na sigaw ni Apollo. Itigil mo ang pambabastos sa asawa ko. Lahat ng nangyayari hindi na halos makita at malaman ni Melody. Para siyang nabibingi ng mga kung ano-anong sigawan. Hindi siya makagalaw sa kinaupuan kahit gusto niyang lumaban. Tuluyan nang humagulol siya ng iyak nang marinig niya ang huling sinambit ng daddy ni Apollo. Oo, ang kambal ang naging bunga ng kapalit na malaking halaga para mapalaya at maitaguyod muli ang kanilang kumpanya. Yan lang ang nakikita niyang paraan ng mga panahong yon. Pero kailanman, hindi niya yon pinagsisihan. Nang marinig ni Apollo ang pag-iyak ni Melody, mabilis siyang lumapit dito at saka hinawakan ng kamay. Fuck, stop crying, love. Kalmado niyang sambit dito pero hindi to tumigil sa pag-iyak. Let's go, love. Pag-aaya niya rito upang lisanin ang hapagkainan. Habang hawak ang kamay nito pero tila wala itong naririnig.
Hayaan mo siyang umiyak na parang bata, kuya. Di na natuloy ang sasabihin ni Athena nang biglang hugutin ni Apollo ang baril sa kanyang likuran, tsaka kinasa at tinutok kay Athena. Continue talking and I will kill you right in front of that old man. Galit nitong sigaw. Nakikita ngayon ni Athena ang lalaking sumakal sa kanya nung matapos silang maaksidente ng kanilang ina. Ang bagaliw na si Apollo na kayang pumatay ng kahit na sino. Nagulat sa lahat sa paglabas ni Apollo ng barel. Walang may alam na meron tong dalang barel. Kahit si Epifanio at si Luhan ay nabigla. At hindi nila alam, kung alam lang nila, kanina pa nila to pinigilan at inaagaw. Mabilis naman na naalarma si Atlas. Nakita niya sa kanyang harapan ang kuya niyang halos hindi tumitigil noon sa pagsuntok sa umaway sa kanya hanggat hindi nito nakikita na mawala ng buhay. Ang Apollong iniiwasan at kinatatakutan ng lahat, habang si Vito walang magawa dahil kilala niya si Apollo pagdating sa baril. Mabilis ang kamay nito at kung babalakin niyang agawin, baka hindi maganda ang mangyari. Kahit ang matandang Luxerio mabilis na nilikob ng takot. Muling bumalik sa alaala nito ang nangyari na minsang umabot to sa matinding galit. Nakasakit to hindi lang isang tao kundi marami sa kanilang tauhan noon at kamuntik pa itong may mapatay. Nagkatinginan si Epifanio at si Luhan. Bumalik din sa kanilang alaala kung paanong halos basagin ni Apollo ang ulo ng kanilang mga kaaway nung high school. Meron din tong hinampas ng upuan sa katuluyang pinilayan ang mga binti. Hindi nila nais bumalik ang Apollong nakilala at nakita nila sa tuwing umaabot sa sukdulan ng galit. Apollo, put the gun down. Paglalakas loob ng utos ni Epifanio. Tangina kasi. Sinabi kong huwag niyang babasusin ang asawa at mga anak ko eh. Malakas niyang sigaw habang umiiling. Nanlalaki ang mga mata ni Apollo at bawat taong nasa kanyang harapan tinutukan niya ng baril ng pasalit-salit. Can't you do that, Dad? Dahil kung hindi niyo kayang gawin, pwede naman kitang burahin dito sa mundo. Di na makapagsalita ang matandang Luxerio. Hindi niya gustong umabot sa ganitong senaryo. Hindi niya inaasang maaaring ma-trigger ang dating ugali at problema ni Apollo. My wife is fucking crying. I'm trying to be a good husband and father, but you always ruin everything, Dad. Napatingin siya kay Melody na patuloy pa rin sa pag-iyak. Kapag nagpatuloy pa ito ay hindi niya na alam kung ano pa ang magagawa ni Apollo. Tumingin siya kay Atlas upang makita kung kaya nitong agawin ng baril ngunit nakita niyang nanginginig ang kamay nito tsaka umiling sa kanya. Apollo, ibaba mo na ang baril. Muling pakiusap ni Epifanio dito. Bakit natatakot kayo, ha? At biglang ipinutok ni Apollo ang baril sa flower vase na siyang dahilan ng pagkabasag nito. Nagkalat ang mga bubog. Gulat na napasigaw ang lahat dahil sa takot, lalong-lalo na siya si Athena. Balak pa nga sanang subukin na agawin Epifanio ang baril, ngunit kaagad na itong nakatutok sa kanya. Don't try me, Epifanio my friend. Saka tumumiti na para bang naghahamon pa. Natauhan naman si Melody sa malakas na putok ng baril, para siyang nabalik sa kasalukuyan niyang buhay. Napatingin siya sa kanyang paligid at ang lahat nakatingin sa kanyang likuran. Kaya dali-dali siyang tumingin din dito at nagulat siya na makitang may hawak na baril si Apollo. Apollo? Sambit niya at kaagad na napatayo. Ano bang nangyari? All this time wala siyang naiintindihan sa nangyayari dahil wala siya sa sarili. I'm sorry, love. I'm sorry. Umiiyak nitong sambit habang nakatingin sa kanya at tila natataranta. Naglakad si Melody papalapit kay Apollo, ngunit umatras naman to sa kanya na itutok ang baril na siyang mas lalo niyang kinagulat. Ngunit wala siyang takot na naramdaman. Kilala niya si Apollo, hindi nito magagawang manakit na ibang tao, lalo na kung siya ang sasaktan. Huwag kang lalapit, love. Please, dyan ka lang. Hayaan mo muna ako, ayaw kitang masaktan. Sambit nito. Napatingin si Melody sa daddy ni Apollo na ngayon ay naluluhan na. Tumingin siya kay Atlas na ngayon umiiling sa kanya na parabang sinasabi na huwag siyang gagawa ng kahit anong hakbang. Nang tingnan niya si Epifanio, bakas din dito ang takot at pangamba. Lahat sila sinasabing huwag niyang lalapitan si Apollo. Lahat sila mga bakas sa mukha ang takot, pero hindi siya nakakaramdam nito. Nasasaktan siyang makita na ibang tao ang tingin nito sa kanyang asawa. Pilit niyang kinalma ang sarili at saka bumuntong hininga. Love, I'm okay. Look! Tsaka siyang umiti.
I'm not crying as you think. No, sinaktan ka nila eh. Anak ko sila, anak natin sila, hindi ba? Natatarantang tanong nito. Tumango siya. Of course, Liven and Lexus are our sons. Who said hindi? Gusto niyang iparamdam kay Apollo na kakampi siya nito. Nagsimula siyang maglakad papalapit dito. Siya namang kinatakot ng mga kasama niya. Stop what you're thinking, Melody. Kuya is out of her mind. Bulong na sambit ni Atlas sa kanyang likuran. Atlas is right, Melody. Dagdag pa ni Luhan. He can hurt you for real? Pabulong din itong sambit. Stay there, love. I don't want to hurt you like Daddy did. Napatingin si Melody sa daddy ni Apollo. He never hurt me. I'm good. Mas lumapit pa si Melody kay Apollo. Kahit ano pang sabihin niya, kahit ano pang gawin nila, mananatiling ako ang asawa mo. At anak mo si Alexis at Liven? Tama, anak ko sila. Totoong anak ko sila. Unti-unting kumalma at tumingin sa mga taong naroon. Anak ko sila! Sigaw pa nito. Can I hug you? Bigla ay tanong ni Melody. Ang totoo, gusto niya talaga tong yakapin dahil sa paulit-ulit na pagtanggap at pagmamahal na nararamdaman niya dito. Walang sabing lumapit si Apollo sa kanya, tsaka siya niyakap ng mahigpit. Kinuha ni Melody ang barel at saka itinapon sa kung saan. Ngayon ay parang bata na nagsusumbong at umiiyak si Apollo sa bisig ni Melody. Ang lahat gulat at di makapagsalita dahil sa kanyang nasaksihan. Nagkatinginan ng bawat isa at tinatanong ang kanilang mga sarili kung ano ang nangyayari. Tanging si Melody lang ang nagpapakalma ng ganito kay Apollo. Let's go to our room. Sambit ni Melody kay Apollo, saka siya tumingin sa daddy nito upang magpaalam at tumango na lamang din ito upang pagsang-ayon. Kinagabihan, inaasahan nga talaga ni Melody si Melody lamang magpapakalma ng ganito kay Apollo. Ipapatawag siya ng matandang lukseryo. Nakatitig siya ngayon kay Apollo. Mahimbing na natutulog habang nakayakap sa kanya. Lahat na nakita niya kanina hindi niya inaasahan, especially Apollo's breakdown. Pinalitan niya ng isang unan ang kayakap ni Apollo upang hindi nito maramdaman na wala siya sa tabi nito. Nang maingat niyang magawa yon, kaagad siyang nagtungo sa kwarto ng kambal. Kasalukuyan nang natutulog ang mga ito at dumaan siya upang humalik sa kanilang noo. Marahil at sigurado siyang natakot ang mga to sa nangyari kanina, lalo na si Liven. Her poor twins. Kung ganito pa lang ang nangyayari, nasasaktan na siya para sa mga anak niya. Paano pa kaya kapag lumabas ang katotohanan? Ano ang gagawin ni Apollo kung sakali? Na makalabas siya ng kwarto ng kambal ay naabutan niya si Epifanio sa hallway. Mag-isa lamang ito at tila may hinihintay. Na makita siya nito, kaagad tong lumapit sa kanya. Gusto mo na sana kitang makausap, Melody? Tila kinakabahan itong sambit. Napatango siya. Sige, tungkol ba saan? Bilisan mo lang dahil pinapatawag daw ako ng daddy ni Apollo. Tugon niya rito. Nilala siya nito sa dulo ng hallway at walang sabi, pumasok sila sa nursery room. Gulat pa nga ito na gano'n ang itsura ng kwarto pero kaagad din na binaliwala ayon. Marahil hindi nito alam kung para kanino ang kwartong kanilang pinasukan. I know, and it's about that, but first I want to say thank you for making me feel safe in your arms earlier. Parang naluluhan na nito. Hindi mo alam kung gaano kami lahat nagpapasalamat. We don't want to see him like that. Ang lalaking kaninang nasaksihan mo ay hindi basta si Apollo lang. That man can kill whoever he wants. Kaya bilang pinakamatalik niyang kaibigan, saludo ako sa iyong tapang at pagmamahal para sa kanya. Napangiti siya. Mahal ko siya. At ang lalaking nasaksihan ko kanina ay ang lalaking mahal ko. Parte yon ng pagkatao ni Apollo. Saka ano ka ba? Anyone can do that. Not everyone, Melody. Kapwa sila napatingin ni Epifanio sa nagsalita. Mula sa malapit sa bintana, may nakatayo dong lalaki at nakilala nila sina Luhan at Atlas. Magkaharap ang dalawa at nakatingin sa labas ng bintana. You did not know her fully. As Epifanio said, he can kill. Nagawa niya noon at kaya niya pa rin gawin ngayon. Dagdag pa ni Atlas. Nakaramdam ng pagkailang si Melody. Kanina sinampal niya na malakas si Atlas dahil sa bugso ng kanyang damdamin. At naramdaman niyang gusto niya ng layuan ito ngayon pa lang dahil ayaw niyang muling mapalapit dito.
Paanong nagawa niya noon? Hindi ko maintindihan. Naguguluhan niyang tanong sa tatlong lalaki sa kwarto. Mas maganda kung mapag-usapan natin tong dalawang mag-asawa. Apollo is open pagdating sa'yo, kaya't alam kong di naman siya maglilihim patungkol sa kanyang nakaraan. Tugon ni Epifanio. At kaya ka namin gustong makausap ay dahil kay Daddy? Napabuntong hininga si Atlas. Sigurado akong magtatanong siya ng tungkol sa Kuya Apollo. Please iparamdam mong safe pa rin si Kuya sa mga tao sa paligid niya. Ayokong ibalik niyang muli si Kuya sa lugar na yon. Ayokong muling tatapak at makikihalubilo si Kuya sa mga tunay na baliw. Nanlaki ang mga mata ni Melody dahil sa narinig. Halos hindi siya makapagsalita at nakatitig lamang kay Atlas. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin na para bang umurong ang kanyang dila. Anong sabi mo? Tamang narinig mo, Melody. Tugon na Epifanio bago to bumuntong hininga. Tito Arthur put him in a mental hospital. Sinasabi namin sa ito hindi para matakot ka kay Apollo, kundi para malaman mo kung anong nakaraan niya at kung anong kinatatakot ng lahat. Dagdag pa ni Epifanio. Nagsimula mula pa nung kabataan namin, panimula ni Atlas. Nang isang araw pasakay na kami ng service namin sa school, nakita niya akong puro sugat at pasa. Pinaliwanag ko ang nangyari. Nagalit siya, saying na bakit hindi ako lumaban. Ngumiti si Atlas. I told him masyado silang malalaki at matangkad kumpara sa akin. Kaya nang makauwi kami ng bahay, he told Dad what happened to me. Pero ang sabi lang ng Daddy kakausapin ng principal para ito ang bahalang gumawa ng aksyon. Hindi matanggap ni Kuya na ganoon lang ang matatanggap na parusa ng mga bumugbog sa akin. He came up with a plan na gantihan ng mga ito. Unti-unting tumulo ang luha ni Atlas at tila hindi na kaya pa nitong ipagpatuloy ang pagkukwento. He almost killed one of my enemies. Nang mag-uwian, tinaon niya na mag-isa ito at tinulak niya sa hagdan. May hawak siyang lapis noon at kaagad na sinaksak ang kamay nito. Hindi lang yon ang nagawa niya. Nakakuha siya ng bato at tinampas sa ulo nito. Kung hindi ako dumating, malamang baka natuluyan ng batang umaway sa akin. Nakaupo na si Atlas dahil sa emosyon at tensyon na nararamdaman. Napanood ng principal at ng mga teachers ang ginawa ni Kuya dahil may CCTV pala sa area. At tinanggal siya sa school namin. Galit na galit si Daddy. Kaya kinulong siya isang araw sa storage room. At hindi binigyan ng pagkain o kahit tubig man lamang. At sa tingin namin ay doon na nagsimula ang paglabas ng iba niyang pagkataong yon. Hindi lamang kasi doon natatapos ang lahat. Sambit naman ni Luhan. Marami siyang kamuntik mabatay nung high school at college kami. At nang mamatay ang mommy niya, halos lahat ng tauhan dito sa mansyon ay naghihingalo at dumanak ang dugo dahil walang sino mang nakapagpaawat sa kanya. Sambit naman Epifanio. Kaya kung mapapansin mo ay si Melandro ang mapalalapit mga tauhan ang naririto sa mansyon. Napahawak si Melody sa kanyang dibdib dahil sa mga kwentong kanyang naririnig. Di na nga niya halos namalayan na kanina pa palang tumutulo ang kanyang luha. Hindi niya matanggap na ganito ang pinagdadaanan ni Apollo. Para siyang sinasaksak sa isiping may sakit na ganito ang asawa niya. Sandali, how? Paano? Paano siya gumaling? Sa halip ay tanong niya. Nagkatingin ng tatlo na para bang tinatanong isa't isa kung dapat ba nilang sabihin yon. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng tila may mali at may itinatago ang mga mata nito. Habang naghihintay siya na sagot sa mga ito, bigla namang may kumatok sa pinto na siyang kinagulat niya. It's alright, si Melandro lang yan? Sambit ni Epifanio at saka pinagbuksan ito ng pinto. Paumanhin sa istorbo ngunit kanina pa hinihintay si Miss Melody ni Mr. Arthur, sambit nito. Mabilis na inayos ni Melody ang kanyang sarili. Pinunasan niya ang kanyang pisngi na nabasa ng luha at saka siya bumuga ng hangin upang mawala ang tensyon at kabang nararamdaman niya. Kailangan niyang kumalma muna bago harapin ang daddy ni Apollo. Bago pa siya umalis, tumingin siya sa tatlo, tsaka nilisan ang nursery room. Ramdam niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso habang naglalakad sa hallway. At tila naririnig niya pa rin ang mga boses ni na Atlas gaya ng pagkukwento nito kanina.
Na makapasok si Melody sa loob ng kwarto ni Mr. Arthur, kaagad siyang nakaramdam ng mabigat na presensya. Hindi niya mawari kung bakit pero kitang-kita niya sa matanda na tila ba pinagbagsakan nito ng langit at lupa. Naalala niya ang pagluha nito kanina habang pinapanood si Apollo na nawawala na sa sarili. Kahit anong tapang, sungit at galit ng isang ama, hindi talaga mawawala o may aalis ang pagmamahal nito sa sariling anak. Kitang-kita niya kanina kung para to nasasaktan. Magandang gabi po, Mr. Arthur. Pagbati niya rito nang makaupo siya sa sofa. Nakatingin lamang to sa labas ng bintana habang nakatalikod sa kanya. Nakita niya may kape sa kanyang harapan at hindi niya yon pinansin dahil bawal iyon sa buntis. Nung nabubuhay pa ang asawa ko, she always wanted a good and a happy life. She's so lovely and kind, panimula nito. Nang dumating sa buhay namin si Apollo, sobra-sobra ang galak na nararamdaman namin sa aming puso dahil he finally woke up. Finally, we did it. Hirap kasing mabuntis ang asawa ko. Nang lumaki ito, naisip namin na baka malungkot si Apollo dahil wala siyang kapatid. Mariela and I agree na mag-aanak ako sa iba at sa amin titira ang bata and it was Atlas. Sa pagtagal ng panahon, naisip niyang gusto niyang magkaanak ng babae and she adopted Athena, pero hindi namin inaasahan lahat ng nangyari. Nahihirapan si Melody na makisabay sa kwento nito dahil hindi niya maintindihan kung para saan ang mga sinasabi nito. Ang pagbabalik ba talaga sa nakaraan ang way nila para ipamukha sa kanya na hindi normal ang kanyang asawa? Well, she doesn't care. Apollo accepted her kahit pa ang dami niya ring hindi magandang nakaraan at tatanggapin niya rin to kahit ano pa ang mangyari. I think you saw and heard enough. Pagpapatuloy nito. My son is sick. No, he's not, mister. Masungit niyang pagputol sa pagsasalita nito kaya napatingin to sa kanya. Wala siyang sakit tulad ng inaakala ninyo. Sadyang nadala lamang siya ng kanyang nararamdaman kaya niya nagawa ang bagay na nangyari kanina. Paliwanag niya. Napangiti ang matanda. Ang akala ko ba na ipaliwanag na sa'yo ng mga kaibigan ni Apollo? Nagulat si Melody dahil ang akala niya hindi nito alam ang tungkol sa pag-uusap nila kanina. It's a wise man, iha. At para sabihin ko sa'yo, hindi dahil sa bugso ng damdamin ang nangyari kanina. He is literally out of his mind. Napangiti rin siya. Hindi nga po. Ang totoo pong may sakit ay kayo. Hindi na siya nakapagpigil pa. Kayo ang may sakit dahil kung narinig niyo ang sinabi ni Atlas kanina, alam niyo rin sa sarili niyo ang maling nagawa ninyo nung bata pa sila. There is a big possibility na kaya nagkaroon si Apollo ng ganitong pagkatao ay dahil sa inyo. Napatayo siya habang nakatitig sa matanda. You treat him like a prisoner. Like for what, huh? To teach him a lesson? Oh, come on, that's not right. Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Melody nang mapagtanto niya na ang kanyang sinasambit at naging reaksyon. Anong magagawa niya? Yun naman talagang totoo. Sorry po pero nagsasabi lang ako ng totoo. Malumanay niyang sambit at saka bumalik sa sofa upang umupo. Gusto ko ang pagiging matapat mo. At tama ka naman. Mali ko talaga simula pa lang sa umpisa. Hindi ko naisip kaagad na mali ang ginagawa ko. Not until it's too late. But at least nalaman niyo rin po ang pagkakamali ninyo. Maaari pong maayos ang sa pagitan ninyo ni Apollo? I doubt that. And if possible, maaaring masyadong matagalan para doon? Mataas ang pride ng anak ko, katulad ko. Hindi tumutol si Melody sa sinabi nito dahil totoo naman ang bagay na yon. Lumapit si Mr. Arthur sa sofa sa mismong harapan ni Melody, tsaka dito na upo. Melody, hindi akong kontrabida sa buhay ninyo ni Apollo. At sa relasyon ninyo, marami pang pagsubok na darating. Kaya kailangan mas tatagan nyo at magtiwala kayo sa isa't isa? Opo. Utal niyang tugon dahil iba ang dating sa kanya ng paalalang yon, na para bang alam na nito ang mangyayari sa future. You can go now. Take care of my son and don't tell him na nag-usap tayo. Tumango siya at saka nagpaalam na sa matanda bago lumabas ng kwartong yon. Dumiretso na sina Melody sa kanilang kwarto bago pa tuluyang malaman ni Apollo na wala siya sa tabi nito. Marami siyang nalaman at nakakapagod pala kahit ang ganong kwentuhan lamang. Isa lang sigurado niya, mahal niya si Apollo at hindi yon magbabago.